Alam nyo guys, hindi ko na din alam if itong bansang 'to, it's still recommended for you guys. Lalong-lalo na dun sa may mga pamilya. Kasi with all the changes, I think yung change last week for me, yung medyo mabigat na change yun. Especially, pamilya na yung pinag-uusapan dito, di ba? Hello guys! Welcome back to our channel. And this is actually a podcast episode as well. So if you wanna hear the full episode, you can go to our podcast channel. Here you go. But in this video, pag-usapan natin, recommended pa ba ang Canada para sa mga may pamilya? Especially yung mga changes na inimplement last week, di ba? And then yesterday, they already released the list of the occupation for tier 2 and 3. Kung hindi pa kayo aware sa mga changes, guys, kung wala pa kayong kaalam-alam kung anong nagaganap, I recommend that you guys go back to my video last week. You watch that so that you would understand the whole context nung pag-uusapan natin today. So, alam nyo guys, nung pumunta ako dito sa Canada, ang main goal ko ay dalhin ang anak ko. Kasi nasa Dubai ako, hindi ko siya madala. Hindi ko afford na dalhin siya doon. So sabi ko, maghahanap ako ng bansa kung saan pwede kong makasama yung anak ko. Yun yung goal ko kung bakit ako nagpunta ng Canada. And karamihan naman sa atin na pinili itong bansa to, or alam mo yun, pinili na mag-aral dito, mag-resign, mag-invest, yun din naman karamihan ng dahilan. Kasi ako nung nasa Dubai ako, kaya ako pumunta dito kasi feeling ko kasi every 2 years 3 years, pwede ako mawala ng trabaho. Yun yung nararamdaman ko nun sa Dubai nung during that time, di ba? Parang feeling ko, lagi akong kinakabahan. Lalo na yung mga taga Singapore, ganun din yung nararamdaman nila. Kaya tayo lumipat dito, karamihan ng mga nanggaling ng Middle East, ng Singapore, lumipat dito dahil nga para silang laging kinakabahan. Pero ngayon, na-realize ko na ganun din pala dito sa Canada. Same! Especially kung pupunta ka dito as a temporary resident. Kaya siguro, itatak nyo na siguro sa isip nyo, lalo na yung sa mga papunta, na temporary resident ka lang dito, anytime pwede kang pauwiin, anytime pwede nilang pauwiin ng pamilya mo, 'di ba? Kasi gano'n din naman sa ibang bansa hindi lang naman ang Canada. Siguro hindi lang talaga na set ng maayos ng gobyerno yung expectations ng mga tao. Kasi ang dami nilang pinaglalagay sa website nila na gan'tong program, ganyong program na hindi mo akalain na magbabago agad-agad, 'di ba? Set niyo yung sarili niyo na ready kayo kung ano man mangyari, na if ever mang pauwiin ka at may magbago sa desisyon ng gobyerno dito, dapat handa ka dun. At yun ba ay willing kang i-take. Iti-take mo ba yung risk na yun kung if ever man baguhin? Kaya hindi talaga maganda na pupunta kayo dito at iiwanan mo lahat yung buhay mo sa Pilipinas. Hindi talaga maganda. Minsan nga mas nire-recommend ko pa na paunahin mo na muna yung estudyante and then isettle mo muna yung estudyante dito. Pakuhanin mo muna ng trabaho, pakuhanin mo muna ng PR, saka mo papuntahin ng pamilya mo. Kasi ako guys, ganun ang ginawa ko. Kasi feeling ko kasi pag dinala ko yung anak ko during my time kung dinala ko siya, hindi ako makakapag-focus sa paghahanap ng trabaho, mas mahanap yung probinsya na feel ko na alam mo, mapi-PR ako, hindi ko siya magagawa kung kasama ko yung anak ko, 'di ba? Kaya inuna ko munang i-settle yung sarili ko. Inuna ko munang maging maayos ako bago ko siya dinala dito. And yun na siguro yung mare-recommend ko and yun na siguro yung masasabi ko about Canada na before talaga, recommended talaga ang Canada for family, especially for temporary residents. Pero right now, hindi na gano'n. Sobrang ibang-iba na talaga siya compared before. Madadala mo pa rin ang pamilya mo, pero may possibility talaga na maiwan ka mag-isa dito, 'di ba? May possibility na hindi mo siya madala or may possibility na baka pauwiin ng pamilya mo. Ready ka ba dun? Yun yung mga questions na dapat mo sigurong masagot
bago ka umalis ng Pilipinas. And dun sa mga nandito na, syempre, alam mo yun, pinaghirap ka na eh. 2 years, nagbayad ka ng tuition fee, naghirap ka na dito na ng 2 taon, di ba? Nagtiyaga ka, andito ka na. Ako, ang advice ko talaga, pagka nandito na ha, the moment na dumating ka dito, hanapin nyo na talaga yung PR. Hanapin nyo na kung saan kayo magiging PR agad. Huwag nyo nang antayin na may magbago uli. 'Di ba? Masasabi ko ha, sa sarili ko na parang hindi na ito yung bansa na pinili ko before, nung umalis ako nung 2018. Pero ako, sasabihin ko na sa inyo yung totoo ha, since 2024 nung nag-start na magbago ang Canada, napapaisip na din talaga ako na, ano ba, Canada pa rin ba ang focus ko dito sa SLE? And then, ngayon, iniisip na natin baka dapat mag-ano na ako, mag-create or mag-explore na rin ako ng ibang bansa like Spain or Korea. Kasi I still recommend people to travel and explore, 'di ba? Yun ang ano natin, video na, yung channel, pangalan ng ano natin, channel natin. Study, live, explore. I still recommend you guys to do that. Pero I'm not really sure if it's still worth it to do it here in Canada. Kaya expect nyo siguro in the coming months, in the coming weeks, baka makita mo, nagagawa na ako ng Spain or nandun ako sa Korea, di ba? Nag-vlog doon. Kasi gusto ko din i-explore yung ibang bansa. Kasi bago ko naman napili ito si Canada, actually, ang first choice ko naman talaga, Australia. Second na lang talaga to si Canada. Pinili ko tong bansang to kasi dito talaga swak yung budget ko and then okay din naman yung environment, parang suitable siya sa akin. Pero right now, ang tanungin niyo sarili niyo, suitable pa rin ba tong bansang ito para sa inyo? 'Di ba? Kaya siguro magki-create din tayo ng ibang videos about ibang bansa para din ma-check nyo kung meron bang mas magandang bansa na mas okay kay Canada, 'di ba? Pero eto na yung sasabihin ko sa inyo, maganda pa rin naman dito. Hindi lang kasing dali lang talaga katulad ng dati. Kasi dati talagang parang kulang na lang pamigay yung PR dito eh, 'di ba? Pero ngayon hindi na gano'n, para na siyang katulad ng Australia na mahirap na din talaga ang residency dito. Lalong-lalo na 'pag eleksyon, 'di ba? May nakita nga akong comment, sabi nila nung 2014 parang gano'n, nangyari na rin daw 'to before. Basta every time na may election, ano, may nagbabago, 'di ba? So, ngayon andito tayo sa panahon na mahigpit, so maybe explore other countries din, 'di ba? Check Spain, check Bulgaria, check Korea. So, yun yung mga ayun, i-explore din natin and ayun, I would have to decide if yun na ba yung trajectory ng channel natin. Pero kayo din guys, mag-prepare na rin kayo, 'di ba? Kung paano ba ang magiging plano ninyo. Ito yung conversation that you have to have with your partner right now. What if kailangan mo umuwi ng Pilipinas? Okay lang bang sa'yo na ganun ang mangyari? Kasi sa totoo lang, may mga tao talagang hindi talaga puwede yun, non-negotiable. Kung hindi ko kasama ang asawa ko, no, uuwi na lang ako ng Pilipinas. Pero kung okay sa'yo na, okay sige, I'll work out yung residency natin dito sa Canada and then you go home, okay lang, 'di ba? Kung yun ay okay sa inyo, then do it. Kasi naghirap ka na ng 2 years eh. Ngayon ka pa ba susuko, 'di ba? So yun yung dapat pag-usapan yung mag-asawa right now. Kung worst comes to worst, anong magiging plano ninyo? And lagi ko din iniisip yan guys, pagka may mga delays, that could be a blessing, 'di ba? Delay sometimes is a blessing. Hindi naman siya lagi na lang, alam mo yun, na parang pinaparusahan ka. Kasi minsan questionin mo talaga, kahit ako nangyari din yun sa akin, kinu-question ko talaga. Sabi ko, bakit ba pinapahirapan ako ni Lord ng ganito? Bakit ganito yung ginagawa sa akin? Bakit mabait naman ako, sumusunod naman ako sa rules dito sa Canada. Maayos naman ako magtrabaho, ginagawa ko naman yung kailangan gawin. Pero bakit ang parang hirap na hirap akong kumilos?
And kinu-question ko na, umiiyak na ako gabi-gabi, bakit ganito, pinapahirapan ako, bakit hindi ko makasama yung anak ko? Eh, kasi nakaplano ka na, eh, 'di ba? Nakaplano na ako no'n na pagka-graduate ko, kukunin ko na anak ko kasi okey na, prepared na ako, 'di ba? Nakapagtrabaho na ako. Tapos biglang, pandemic, hindi mo puwedeng kunin yung pamilya mo, 'di ba? Na-delay ako ng 1 year. Kinuwestiyon ko si Lord, kinuwestiyon ko ang Canada, kinuwestiyon ko yung desisyon ko sa buhay na, tama ba 'tong ginawa ko? Bakit ganito yung nangyayari sa'kin? Pero inisip ko nun, sabi ko, siguro kaya nangyayari 'to kasi there is better or bigger plans for me, si Lord. Yun yung iniisip ko nun, 'di ba? And yun na nga nangyari, 'di ba? Nakuha ko pa rin naman yung anak ko, pero naging mas okey naman kami, hindi naman as in naging miserable yung buhay ko dahil dun sa delay na yun. So, kaya kung ikaw yung nandun ka sa sitwasyon ngayon na parang kinu-question mo lahat, talagang nade-depress ka na ngayon, lagi mong iisipin na merong bigger plans para sa'yo, and minsan 'pag nag-antay ka, 10 times fold pa yung ibabalik sa'yo, 'di ba? So, yun lang guys ang chika natin in this video and this video podcast. And hopefully may napulot kayo ditong aral. And if you guys have any topics that you want me to talk about in our channel, let me know in the comment section. And let me know kung ano magiging plano din, lalo na doon sa may mga asawa dito. Thank you guys for watching and listening to our channel. And I'll see you in the next one. Bye guys!